Nagsimula na ang Institute at Town Hall Debates na magsisilbing oportunidad upang kilalanin ang mga tumatakbong kandidato para sa 2026 Far Eastern University o FEU elections. Tanong ng mga tama raw, ano ang hatid na pagbabago ng mga kandidato para sa kabuuang kapakanan ng pamantasan? Magandang araw, Tama Raws. Ako si Sean Malinaw. Maghahatid ng responsableng pamamahayag at serbisyo publiko ng tapat at totoo. Ito ang Advo Files. Sumailalim sa nagbabagang tanungan ang mga tumatakbong kandidato mula sa iba't ibang institute ng FEU noong ika-27 hanggang ika-29 ng Abril. Pinangunahan ito ng mga kinatawan ng political parties na Kadiwa Student Coalition, Isanli Observant Teachers Union, Tanglaw Tala at iba pang bagong kinilalang independent blocs. Sumalang sa unang araw ng debate ang mga kandidato mula sa Institute of Health Sciences and Nursing o IHSNSC na sinundan naman ng mga kandidato mula sa Institute of Accounts, Business and Finance o IABF-SC. Kasabay nito, sinimulan din ang town hall debates para sa Biological Science Society o BIOSOC at International Studies Society o ISSOC sa umaga, habang Political Science Society o PSS at Nursing Society o NURSOC naman sa hapon. Nahati ang debate sa dalawang round. Inilahad ng mga kandidato sa unang round ang kanilang Specific Plans of Action o SPOA at sa ikalawang round naman ay humarap sila sa mga katanungan tungkol sa mga napapanahong issue sa loob ng pamantasan at bansa. Samantala, isinagawa ang FEU Makati SC debate sa WRP Rooms 1 and 2 sa FEU Makati para sa ikalawang araw ng Institute Debates. Sa ikatong araw, inumpisahan ng Institute of Tourism and Hotel Management o ITHMSC ang Institute Debates na sinunda ng Institute of Education o IESC at Institute of Arts and Sciences o ISSC sa hapon. Kasabay rin ito ang Town Hall Debates ng Medical Technology Society o MTSOC at Psychology Society o PsychSoc. Sa aming panayam sa mga kumakandidatong standard bearers mula sa iba't ibang academic organizations, nagpahayag sila ng opinyon ukol sa pagkaunti ng mga nais tumakbo na student leaders ngayong eleksyon. Para kay Precious Nang, tumatakbong presidente ng PSS mula sa Kadiwa Student Coalition, malaki ang ginagampan ng responsibilidad ng mga leader ngayon upang hikayatin ng mga estudyante na makilahok sa eleksyon. We as a student leader should always think about our constituents, always. Yung mga projects natin, yung initiatives natin. And dapat hindi tayo nagre-result lang sa kung ano yung kayang gawin natin. We should always exhaust ourselves in making those projects. Binigyang diin naman ni Angel Orense, presidente ng NURSOC mula sa Tanglaw Tala, na importante ang pagpapanatili ng maayos na pamamahala upang mas mahikayat ang mga estudyante na tumakbo at sumali sa eleksyon. Siguro isa na rin dito yung factor na meron tayong nabibuild na unhealthy surroundings and environment para sa mga student leadership. Kumbaga, imbis na i-boost natin ang mga kabataan na gustong maglingkod para sa ating universidad, madalas ay sila ay nadi-discriminate. At hindi ko naman sinasabi na hindi dapat i-call out ang mga dapat i-call out. But we as student leaders should provide a healthy environment and a safe space for everyone. Nakikita naman ni Ashley Nicole Maranyo, ang independent presidential aspirant ng BIOSOC, na bitbit ng administrasyon at mga leader estudyante ang responsibilidad na mas palawigin ang mga proyektong inilulunsad para sa mga estudyante. Both fault din siya ng student leaders natin, at the same time fault din siya ng administration, kasi sa end naman ng student leaders, siguro dapat yung mga projects nila is mas maramdaman siya ng mga students. Isa rin kasi siguro yun sa reason bakit nawawala ng engagement yung students natin sa mga university elections or university engagement, kasi baka yung mga projects na nila-launch or pinapasa ng mga student leaders natin is hindi na siya nag-a-align pa sa kung ano ba yung talagang lived experiences ng mga estudyante or ng constituents po natin. Para naman sa Isanliab presidential candidate ng PsychSoc na si Alwin Deo Careza, malaki ang naging epekto ng modified blended learning modality sa pakikilahok ng mga estudyante sa eleksyon at kani-kanilang organisasyon. The current blended learning modality, I think there's a gap. There's a gap more now that there's a lack of student participation, and kasama po doon na yung mga students
students, hindi na po sila gaano nagpa-participate when it comes to sa mga organizational events. Huli namang isasagawa ang ARFA SC debate at FEU Central Student Organization o FEUCSO Grand Debate na gaganapin sa The Huddle at Pavilion sa 5 ng Mayo. Sa nalalapit na eleksyon, ugaliing mangilatis at maging mapanuri sa advokasya ng bawat kandidatong iyong napupusuan. Ang resultang dala ng iyong boto ay may malaking ambag, lalo na sa kinabukasan na binubuo ng mga hangarin ng bawat tamaraw. Muli, ako si Sean Malinaw para sa AdvoFiles.